Alam mo kung anong paborito kong kapangyarihan? Yung napatitigil ko ang oras. Napatitigil mo ang oras? Oo. Marami pa akong kakayahan na hindi mo pa alam. Ilang beses kong pinahinto ang oras. Ilang ulit ko rin sinabi sa ito nang hindi mo alam. Mahal kita, Steffi Chan. Kung habang tumatakbo ang oras, saka ako sinabi yon, baka makalimutan mo agad at burahin ang panahon. Gusto ko kailanman hindi mawala sa alaala mo na mahal kita, Steffi Chan. Mahal kita. Yung pagkatao na kilala ko ngayon. At yung lingid sa kaalaman ko. Pareho kong mahal. Years ago, napadpad ako sa planetang ito. Simula nung araw na yun, meron akong prinsipyong matagal kong pinanindigan. Kung mahihirapan akong tanggapin ang pagkawala ng isang bagay, sana hindi na yun mapasa akin. Balang araw aalis din ako, at wala akong madadala sa paglisan ko. Bagay man o tao, wala akong planong pahalagahan yun. Ayoko magmahal. Sa paglipas ng panahon, yun ang prinsipyo ko. Pero nung huling 3 buwan, biglang nagbago ang lahat. Umamin ka. Kailan mo ko unang nagustuhan? Baka nung una ko siyang makasalubong sa elevator. O nung lasing siya, na nakitulog siya sa bahay ko. Hindi ko alam kung kailan pero mula nung araw na yun, sinumpa ako sa sarili ko na siya ang gusto ko. Natatakot ako mawala siya sa akin. Iniisip ko ngayon kung ano ang pinakamagandang bagay na magagawa ko para sa kanya. Dumating na ang araw ng huling pagsubok. Kaya ko bang malampasan ng pagsubok na ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming bituin. Ito daw ang pinakamagandang space show in 400 years. Para sa ating breaking news, ayon sa NASA, ang Deep South Comet ay lumilis na sa orbit. Sa ngayon, tinatahak na ito ang landas patungo sa kalawakan ng planet Earth. Hindi yata maintindihan. Dadaan ng Deep South sa Earth sa bilis na 350,000 kilometers per hour. Dahil daw sa ibang planeta, nagbago ang galaw ng kometa at lumilis mula sa kanyang orbit. 40,000 kilometers lang ang layo sa Earth. Kaya masasaksihan ng libu-libong bulalakaw sa ating himpapawid. Sa ngayon ay naabangan ng meteor shower na ito na inaasahang kagigiliwan ng lahat. Uy, ayun, tingnan mo! Ang dami! Bulan mo, dali! 진짜였네? 와, 이거 뭐야? Gusto mo mag-wish? Ang bulalakaw parang bato lang. Dati nga, tawa ako ng tawa nung malaman ko na yung mga taga-Earth humihiling sa bulalakaw. Gusto ko pa rin mag-wish. Sobrang daming bulalakaw.
Kakaiba ito. Tingnan mo yan, anak. Wow! Ang dami nila, Mama! Oo nga. Chloe, mag-wish ka na dali. Opo. Steffi Chan. Pinakamamahal kong Steffi Chan. Pag maginaw, huwag ka magsusuot ng paseksing damit, ha? Mas maganda ka pag nakabalot. Huwag ka magkakasakit. Ang kissing scene at back-hug scene, bawal mong gawin. Pati passionate drama, bawal. Yung mapanirang comments sa internet, huwag na huwag mong papatulan. Pag mag-isa ka lang, huwag ka nang kakanta at iiyak. Huwag kang kakain mag-isa. Huwag kang maglalasing. At makikitulog sa ibang bahay. Tuwing gabi, huwag ka nang titingin sa langit. Huwag mo lang iisipin kung nasaan yung bituin. Hindi yung tanaw mula rito. Pero ako, araw-araw kita makikita mula ron. Lagi kitang babantayan mula sa malayong bituin. Araw-araw, susubukan kong balikan ka. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para makasama ka.
ng mahabang panahon. Sinusumpa ko. Kaya lang, kung sakaling sakasakali hindi na ako makabalik. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na lahat. Paano kita nilimutin? Paano pa makalimot? Hindi ako ganun katanga. Paano ko makakalimutan ang alaala mo? Mateo do. Sabihin mo sa akin. Paano? Sagutin mo nga ako, Mateo do. Nandiyan ka pa ba? Sagutin mo ako. Nagbibiro ka lang, di ba? Nandiyan ka pa, di ba? Huwag mong sabihin umalis ka na matapos mo magsalita. Ikaw pala nga nag-ahapilin. Hindi pa ako nagpapaalam. Huwag mo na akong biruin. Please! Lumabas ka na! Mapakita ka sa akin! Mateo do! Pabalik ka! 가슴이 뛰는 그날 I need you 다른 곳에 있어도 어디 너만 Sa tingin mo, papayag yun? Si Steffi, ewan ko. Pero yung nanay niya hindi yung tatanggi. Alam mo ba kung magkano tong mga bag? Walang problema kay Steffi yun. Yung mama niya, nagtatanim na sama ng loob. Bakit? Sobrang salbahe ko ba? Medyo lang. Tumigil ka nga! Ayoko na nega. Magugustuhan niya to. Madam! Kumusta po kayo? Aray ko, huwag mo akong pagsalahan. May pasalubong ako sa'yo. 2014 SS model na bag to, madam. Manager Dominic, Bakit? sa sobrang pagka-broke na ibenta ko na lahat ng bags ko. Naku, kawawa ka naman. Tama-tama pala to. Yung dressing room mo, pupunuin natin ito. Sira-tok-tok ko talaga. Hindi mo ba ako naiintindihan? Nung huling 3 buwan, nauntog ang ulo ko, natauhan ako. Ang daming tao trumaydor sa amin. Nasaan ka nung kailangan kita, ha? Nasa bahay, office, bahay. Visit ka. Wait lang, madam. Maraming fans. Ang naawa kay Steffi Chon. Mali daw na pagbintangan siya sa pagkamatay ni Rachel Han. Trending ngayon ang hashtag sa internet na sorry Steffi Chon. Samantaling na natin ang pagkakataon. Kailangan mag-comeback na siya sa showbiz at wala kang ibang dapat lapitan kundi si Dominic Ann. Di ba nga? Kaya-kaya ko siyang lambingin dahil kilalang kilala ko siya. Manager Dominic. Bakit? Junjun, Madam, hindi ko kailangan ng bonus o ng mga mamahaling bag. Ang gusto ko, damayan niyo siya. Wala na siyang gaana eh. Ilang araw nang hindi ko makain ang anak ko. Hindi na rin natutulog. Hindi na nga siya umaalis ng bahay ni Manager Do. Ewan ko kung saan nagpuntang lalaking yun. Hindi ko na siya nakikita. Huwag mong gagalawin ang gamit ko nang walang pahintulot ko. Yung pasong nabasag mo dati, may autograph ni Hog yun. Sulat kamay niya yun. Mahalaga yun sa akin. Hindi gaya ng mga peking nabibili sa Yichon. Oo na.
I-debrief ang incident. Noong March 5, 2007, kinausap ni Jackson Lee si Dr. Shin ng Hanyul Mental Hospital para ikulong ng 7 taon ang ex-wife niyang si Kay Yang. February 13, 2014, nung matuklasan ng sabwatan, kinidnap niya to at muling itinago sa madla. Siya rin ang suspect sa pagpatay kay Rachel Han na naganap noong December 6, 2013. Walang ibang pangunahing suspect kung di siya lang. Noon, inamin niya ang ginawa niyang krimen sa prosecution. Ngayon, itinanggi niya. Pero, base sa binigay na testimonya ni Mr. Lee na matagal niya ng personal secretary, napatunayan ng team ng prosecution na siya, si Mr. Jackson Lee, ay dapat maparusahan dahil siya ang tunay na may sala. Nung magbigay ng pahayag si Mr. Lee, binalak niya na wasakin ang hawak naming ebidensya. Kaya hinihiling ngayon ng prosecution na isailalim siya sa arrest investigation. Yun lang po, Your Honor. Abogado na akusado, ano masasabi mo? Your Honor, wala na po ako masasabi. Kung ganon, the validity of the warrant is hereby confirmed. Bakit? Ano ba nangyayari, Tad? Alam kong na-disappoint kayo dahil sa akin. Pero lilinisin ko ang pangalan ko. Wala akong kinalaman. Walang katotohanan ang binibintang nila. Dad, ilayo niyo muna si Winston. Para ano? Pag wala na siya, yung traidor na sekretary kong ididiin natin. Isang kahig isang tuka ang magulang nun. Bayaran yung pamilya niya para... bakit, Dad? Yung kayamanang nakapangalan sa'yo, i-donate ko lahat sa charity. Tama yun, Dad. Dahil doon, babangong pangalan ko sa publiko. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Nababagay ka sa likod ng malamig na rehas. Mabulok ka sana sa bilangguan. Nakakahiya ka. Daddy, di ba, pag naparusahan ako, mamamroblema kayo sa kalagayan ng kumpanya. Bababa ang value. Ang plano ko ngayon magretiro na. Ipagkakatiwala ko lahat sa professional management. Hindi ko alam kung anong narinig niyo kay Winston. Pero hindi kayo dapat maniwala sa kanya. Nakasalalay ang matagal niyong pinaghirapan. Tama ka. Habang abala ako sa pagpupundar ng kabuhayan, hindi ko alam na sinasalakay na pala ng mabangis na halimaw ang pamilya ko. Hindi ko rin alam kung kailan sumapi ang halimaw na yon sa mahal kong anak. Noong maliit ka pa, hindi ko malilimutan. Habang nakikipaglaro ka sa kaibigan mo, binulag mo ang isang mata niya. Pero, kinonsinti kita. Binayaran ko para pagtakpan ka. Yun ang pinagsisisihan ko. Hindi ko akalaing magagawa mo yung kay Harold. Si Winston bang nagsabi sa inyo na pinatay ko si Kuya Harold? Naniwala naman kayo? Yung voice file? Gawa-gawa lang. Gusto niya magawang kumpanya sa akin. Huwag kayong magpaloko! Huwag niyo siyang paniwalaan! Ilabas niyo ako sa kulungan to para mapatunayan ko nagkamali sila.
Napakasinungaling ni Winston! Manahimik ka. Katapusan mo na. Hindi ako susuko na hindi lumalaban. Matitiis niyo bang sarili niyong anak? Marami akong plano. Paano ng kinabukasan ko? Makakalabas ako mag-isa. Itaga niyo sa bato. Akala niyo ba hindi ko kayo kaya? Hindi na kayo, sir. Huwag na kayo makikialam na iintindihan niyo! Ayun na po, sir. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Magpapakabait na ako. Namiss kita. Hindi mo babasahin? Ano ka mo? Sabi mo may nag-message sa'yo. Ba't ganun? Nasaan na? Nawala? Ito na yung chicken and beer. Bakit ka ba nasa dilim? Ba't alam mo nandito ako? Tinawagan ako ng mama mo eh. Bakit ka ba nandito? Umuwi na tayo doon. Tara na. Ayoko. Oo ngayon. Nasaan na si Mateo do? Iniwan ka na? Babalik pa ba siya? Saka, bakit ba siya umalis? Tutuparin ko yung pangako ko sa kanya noon. Na pag iniwan kanya mag-isa, ako ang papalit sa kanya. Sasaktan ka lang pala niya eh. Winston, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ako maiwan. Ang nakakalungkot lang sa nangyari, ngayon ko lang pinahalagahan ng lahat. Wala akong ginawa para sa kanya. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam. Sabi niya, susubukan niya makabalik. Hintayin ko lang daw siya dahil baka makagawa siya ng paraan. Pero kung sakaling hindi na siya makabalik, kalimutan ko na daw siya. Hindi ko siya kalilimutan. Hihintayin ko pa rin siya. Edi kumain ka muna habang naghihintay. May habilin din pala siya sa akin. Ano? Malapit na ako umalis. Dumating na ang takdang oras. Pag mag-isa na lang si Steffi, sa'yo ako kinakabahan. Pero sa kabilang banda, sa'yo lang ako mapapanatag. Kaya ngayon, ang pakiusap ko lang. Ano? Palagi mo siyang bantayan. Gagawin ko yung kahit hindi mo sabihin sa akin. Huwag mo nga akong pangunahan. Mangako ka, nababantayan mo lang siya. Pero hindi ikaw ang papalit sa pwesto ko. Diskarte ko na kung gusto kong gawin yun. Ipag-aalaga mo sa kanya, gagawin ko sa parang alam ko. Talaga? Inihabilin niya ako sa'yo? Oo.
Kaya kumain ka na. Worried na sa'yo yung mama mo. Meron din ditong lugaw. Gusto mo kainin? Bakit? Nabuhay uli. Ang alin? Pakaligtas na siya. Ligtas siyang nakauwi. Wala na siyang sakit. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo kong pansinin. Mga halaman, huwag kayong magkakasakit. Mula ngayon na alagaan ko kayo. Mrs. Chon? Nadala ko na po ng pagkain si Steffi. Opo, kumain na po. Opo. Huwag kayong mag-alala. Bye. Pampihira siya. Ano yan? Kay Mateo yan, di ba? Bakit nasa'yo? Binigay niya sa akin. Binigay? Sa'yo? Bakit? Kuya, may sasabihin ka ba sa akin? Oo. Kasi meron akong pupuntahan. Maglalakbay ka? Babalik ka na sa inyo? Kailangan mo ng bike? Yung may basket sa harap? Palabiro ka talaga. Basta, malayo yung pupuntahan ko kaya may ihahabilin ako sa'yo. Sige, anong bilin mo? Sabihin mo lang. Pag wala na ako, magpakabait ka sa ate mo. Susundin mo mga utos niya. Huwag mo nang paiinitin ng ulo. Sobrang kulit nun eh. Medyo mahirap yata yung gusto mong... Yan telescope. Sabi mo, gusto mo yan, di ba? Sa'yo na lang. Pareho? Oo ba? Di pa nag-uutos, susunod na ako. Sige. Pasayahin mo ang ate mo. Magkapatid kayo, kaya magmahalan kayo. Salamat, kuya. Pwede ba ako yumakap sa'yo? Ayoko. Hindi pwede. Grabe siya. Pinababantayan ako sa dalawang lalaki. Nga pala, hanggang kailan ba siya doon? Kailan siya babalik? Saan ba ang punta niya? Ay, sorry, Direk. Patay ang phone ni Steffi Chon. Nako, ano ba yan? 2 weeks na nga yung leave na binigay ko sa kanya eh. Bumalik na naman pala siya sa pagiging prima donna. Kung kailan nakakabawi na siya, kung tanggalin ko na lang kaya yung role niya. Excuse me lang. Ay, sakit sa ulo. Direk, Oh, si Steffi, tatanggalin niyo? bakit? Sige po, Direk, tama lang yun. Sa nabasa kong article, maraming fans na gustong makabalik si Steffi Chon. Baka masapawan niya ako. Sa revised na script natin, lumalaki yung role na binibigay sa kanya. Sa totoo lang, naiinis ako. Huwag niyo na siyang pabalikin. Tanggalan niyo ng role. Total, kahit mag-isa ako. Kikita ang movie niyo. Feeling ko, blockbuster to. Lucy, biro lang natatanggalin si Steffi Chon. Kailangan siya sa pelikula. Magkaibigan nga pala kayo nun, di ba? Tawagan mo nga. Hindi kami close. Anong gusto mong gupit? Gusto ko yung maiksi. Mas maiksi pa dyan? Pagputol mo sa buhok ko, mapuputol na rin ang ugnayan namin. Lalaki na naman. Nakipag-break ka na naman ba? Feeling ko noon,
Crush din ako ng crush ko. Pinaasa niya lang ako. Ako naman si Syungasong. Naghintay lang sa wala. O tapos, biglang may umiksenang kaibigan. Third party? Akala ko ginagawa lang akong tagapayo. Yung pala, tulay na ako. Salbahe lang ang peg. Ay, huwag ka ng chismosa. Gupitan mo na lang ako. Tuwing broken-hearted ka kasi. Lagi kang nagpapagupit. Kulang na lang magpakalbo ka. Oh, ma'am, hello po. Ba't nandito ka? Magpapagupit rin ako. Ay, mali. Kalbuhin mo na ako. Itodo mo na. Hoy, walang gayahan. Hindi sa lahat ng tao bagay ang maiksi. Hindi mo carry ang ganitong hairstyle dahil wala kang self-confidence. Maganda ka lang dahil long hair ka. Di ba? Ay, ano ba kasi nakakatawa? Natawa lang ako dun sa kwento mo. Baka si Mateo tatawang-tawa din. Grabe, hindi mo ba alam na pinaghirapan ko yung origaming ibibigay ko sa kanya? Imagine ko yung itsura niya nung kausap mo siya. Kwento ka pa. Tungkol saan? Kwento mo uli yung kausap mo siya. Ano pa bang ikikwento ko? Eh, dinebla nga niya ako, di ba? Yun na nga yun eh. Yung sinabi sa'yo, hindi ako bibili. Steffi Chon. Steffi, umiiyak ka ba? Long time no see, Bokja. Patagal ko nang binago ang pangalan ko. Ako na ngayon si Kathy, okay? Ba't siya umiiyak? Dahil kay Mateo to. Hoy, Steffi. Isang absent mo pa, matatanggal ka na. Ayun yung schedule mo bukas. Ako patuloy yung nautusan. Lucy, may kwento ka rin? Nakilala mo si Mateo, di ba? Wala bang nakakatamang nangyari noon? Magkwento ka naman tungkol sa kanya. Kwentuhan niyo pa ako. Please. Mateo, do. Punta ka dito sa kwarto ko. Ano problema? Wala lang. Umiiyak pala si Steffi. Hanggang kailan ba ako iiyak? Sa tuwing mapapag-usapan si Mateo. Hanggang kailan ako masasaktan? Ganito na ba ako habang buhay? Hanggat naiisip mo siya, masasaktan ka. Ba't mo nasabi yan? Ngayon, siya lang ang laman ng isip mo sa bawat sandali. Hindi siya mawawala sa isip mo. Kaya mahihirapan ka pa na makalimutan siya. Pero darating ang araw na matatanggap mong wala na siya. Isang araw, bigla na lang sasagi sa isip mo na aalala mo pa pala siya pero minsan na lang. Mawawala lang ang sakit kapag meron ka ng ibang pinagtutuunan ng pansin. Kung magsalita ka, parang sanay na sanay ka sa love. Gaano pa katagal magmahal? 15 years? Ang tagal naman nun. 15 years ako nagmahal. Pero hindi na masakit. Ang hirap pala. Kung ganun katagal mawala ang sakit, paano ako mabubuhay?
Tama ang sinabi ni Lucy. Mahirapan talaga akong makalimot kung laging siya ang nasa isip ko. Kaya, mag-isa akong namasyal sa mga lugar na pinuntahan namin. Nagbalik tanaw ako. Kaya na-miss ko siya. Hinahanap-hanap ko ang bakas na iniwan niya. Hinintay ko ang pagbabalik niya. Hanggang sa dumating ang araw ng 100th day celebration. Ang plano namin noon, magpunta sa Namsan Tower. Mateo loves Steffi. Doon nga yata nagsimula. Nung una, akala ko guni-guni ko lang. Pero pakiramdam ko, siya talaga yung kaharap ko. Sa maniwala kayo o hindi, nakita ko siya. Pero imposible ang sinasabi ko, no? Hindi kaya nababaliw na ako? Pareho pala tayo, Steffi. Para na rin ako nasisiraan ng bait. Nung isang araw nga, alam mo. Mga halaman, malusog na uli kayo. Gumaan na pakiramdam ko. Mr. Jiang, Mateo! Ikaw nga! Naloka ako kaya nagpa-check up na ako. Bunga daw ng matinding stress, ang guni-guni, o mga katang-isip. Makakasama daw sa kalusugan ko. Yung pagpunta ko sa malayo kahit hindi naman kami magkikita. Matagal siyang napamahal sa inyo. Kaya alam kong namimiss din ninyo si Mateo. Mama, meron ako na-discover na bagong asteroid. Tignan niyo. Ano to? Nakita ko gamit yung telescope ni Kuya Mateo. Ang swerte ko. Dahil discovery ko to, akin tong asteroid. Napakapraning ka na rin, ha? Nung una ko to nakita, akala ko mawawala din. Kaya lang, lagi ko na to nakikita sa tuwing aabangan ko. Yung cycle, location at brightness. Nireport ko na lahat yun sa academy. Meron na akong temporary number mula sa IAU. Grabe ka, kung ano-ano talagang pinagkakaabalahan mo, no? Bakit? Yayaman ka dyan? Siyempre naman. Paano? Dahil ako nakadiscover, pwedeng ako ang pumili ng pangalan. Really? Ano kaya kung Lionel Asteroid Chorba? Hindi. Ito ang Mateo Do Asteroid. Ano ka ba? Bakit mo pinangalan sa alien? Maluloko yun. Sinaktan lang niyang damdamin ng ate mo. Mahaba lalakbayin niya. Sana matawagan nila ako. Para ma-verify daw to, aabuti ng 3 taon. Ah, ganun? 3 taon pa? Grabe naman.
Maghihintay ka sa wala. Yuan Chon, ikaw ang ika-21 Koreano na nakadiscover ng bagong asteroid. Makalipas ang 3 taon, na-verify ang discovery mo. Ngayon, ito na ang inaabangan ng publiko. Sabik na silang malaman kung ano ipapangalan mo sa asteroid. College ka pa rin ba hanggang ngayon? Bumagsak kasi ako ng 3 taon. Ganun ba? Balita ko sa 1-year process ng discovery, observation at collection of data. Professionalism, sipag at tiyaga. Mahirap yun para sa mga ordinaryong tao. Paano mo napatunayan magaling ka? Meron akong mentor. Tinulungan kasi ako ng taong nirerespeto ko. Sino siya? Sa kanya mo ba ipapangalan ng asteroid? Tama ka. Si Mateo daw nag-inspire sa akin. Sa kanya ko ipinangalan. Maraming salamat, sir. Sige po. Maraming salamat po. Congratulations. Maraming salamat po. Ingat Mauna na kayo. po kami. Maraming salamat. Doon ka na sa shop. Bakit nandito ka? Naisip ko, mas okay yung merong nag-aalaga sa'yo. Dapat meron kang alalay. Punta na tayo sa next interview mo, ha? Hello, kumusta? Si Manager Hong po ito. Opo, papunta na kami dyan. Okay, bye. Halika na. Yung business ko, maraming mga suki. Malaki ang kinikita noon. Pag-isipan mo to. Pag handa ka na makipagrelasyon, sabihin mo lang sa akin. Hihintayin kita, ha? Ayoko sirain ang buhay ko. Ay, nako. Pakipot ka lang kasi. Alam mo na ba yung bagong balita? Inurong na ni Jackson Lee yung appeal. Oo nga. Wala daw ginagawang hakbang ang SNC Corporation para tulungan siya. Yun na nakakagulat. Sabi nila, nilipat siya sa protection chamber. Request ng jail guard. Bakit daw? Yun daw kasing mga taong pinatay niya noon. Minubulto siya. Pag nabubulgar kasi ang mga taong may antisocial personality disorder, parang nawawalan sila ng pag-asa. Senyalis yun ng bipolar disorder. Tingin ko, ganun si Jackson. Hayaan mo siya, buti nga sa kanya. Pero alam mo, may iba pang sinasabi si Jackson Lee. Ano naman? Nakita niya si Mateo do. Tuluyan na nga siyang nabaliw. Winston, Para sa inyo. maraming salamat. Grabe. Kita mo, oh. Masaya ako dahil dinadayo ko na ulit ng mga fans. Itong drama mo, papatok to. May nasagap akong nakakatuwang chismis. Ano? Kalahati daw ng production cost, investment mula sa company niyo. Talaga? Hindi imposible. Ganun talaga yun. Nag-expand kami ng business eh. Nagkataon lang ba na 5 sabay-sabay? Lahat ng project cost sponsored ng SNC. Talaga? 5 sabay-sabay? Hindi nga ako nakikilam sa mga investment eh. Siguro, kung hindi nagkataon, ito ang destiny. Mr. Winston Lee! Buti dumalo kayo sa set. Kumusta kayo? Napadaan lang ako eh. Kahit hindi po namin kayo pinakikiusapan, lagi kayo nagsusponsor sa mga project namin. Yung mga sponsor na tulad nyo, ang inspiration namin. Baka nakakaabala na ako sa inyo. Sige na. Salamat din po sa pinapadala niyong catering. Ang sarap ng pagkain. Salamat po, sir. Hindi nakikialam, ha? Destiny ka dyan. Masayang na-appreciate ka ng mga lagi mong natutulungan. Return of investment. Investment ka dyan. Steffi! Uy, ayan na siya! May chance na rin! Dali, kuno mo! Ito na yan, oh! Grabe. Teka, ano mo na picture mo dito? Papayag ka na? Malapitan, oh! Ha? Steffi, selfie tayo! Oo nga! Wala akong sabi. Mateo do. Sino do? Mateo do. Mateo do. Excuse me lang ha. Mateo do. Dali lang. Mateo do! Mateo!
Papayag na siya. Mateo to! Tama na, Steffi. Tama na. Mateo to! Tama na. Tama na. Ma'am Lionel. Oy, Ganang araw po. bakit naman umiyak ka sa set? Kung kailan pang awards night, saka ka pa umiksena? Ayos ka lang ba? Papa, Bakit ano? namimiss ko siya. Steffi, huwag ka nang umiyak. Yung makeup mo. Namimiss ko siya. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong makita at mayakap si Mateo to. Di ba bilin ko? Wag na wag kang magsusuot ng mga pasexing damit. Mateo to? Tama ka. Ako to. Nandito ako. Pasensya ka na.
tagal kong bumalik. You are my destiny. You are the one my love. Tuluyan na ba akong babalik sa mundo? You are the Ewan ko kung paano kayo paliliwanag sa inyo. Bumalik siya sandali, pero nawala rin agad. You're mine and Nawala na yun! Nawala na naman? Ito ba to? Nangyari yun! Nasaan na yun? Wala mo na yun, di ba? Steffi John! Nasaan si Mateo to? Nasaan na wala? Nasaan na siya? Nasaan na wala, Steffi? Bakit ganun? Steffi! I love you, Steffi! Nasaan na yun? Makakasala kita! Nasaan mo ka na? 3 years ago, pag-alis ko, hinigop ako papunta sa kawalan. Ang tawag doon, wormhole. Nung magkamalay ako at manumbalik ang lakas ko, gumawa ako ng paraan para makabalik. Doon sa lugar na yon, ang takbo ng oras parang walang hanggan. Pero pinili ko ang maiksing panahon sa planet Earth. Paulit-ulit akong sumubok. Nung una ako nagtagumpay, ang itinagal ko sa mundo, 5 hanggang 10 segundo lang. Nagtagumpay ako sa unang pagkakataon. Pero syempre, nawala rin ako ng hindi nagpapaalam. Hindi naman pala sira ang ulo ko. Hindi totoong guni-guni ko lang yun. Nung ikalawang beses naman, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagsalita. Kaya lang, hindi pala si Steffi ang kaharap ko. Mga halaman, malusog na uli kayo. Gumaan na pakiramdam ko. Mr. Jiang. Oh. Mateo! Pagkatapos nun, hindi ako tumigil sa pagsubok. Pero ilang beses akong pumalya. Nung nagtagumpay naman ako uli, may natakot sa akin ang hindi ko sinasadya. Mateo to. Bakit? Nawala na ba sa'yo ang lahat? Kayamanan, katanyagan, pamilya, at mahal mo sa buhay? Oh. Gusto ko lang alamin. Unti-unti, nasanay ako na manatili rito ng mas matagal. Tama. Yun ang mahalaga sa amin. 1 taon at 2 buwan ang itinagal niya ngayon. 이르고 내가 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지더라
알고 있어 Masaya na ako. Wala na akong hihilingin. 널 알기 전부로 나요 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비쳐 거기 있어줘서 그게 너라서 가끔 내 어깨 Bago magwakas, lumigaya ang kuneho dahil muli niyang natagpuan ang daan pa uwi. Mahirap pang pakawala ng isang taong hindi tiyak na babalik. Hindi madaling tanggapin. Pero lalong tumibay ang pag-ibig ko. Pinahahalagahan ko ang bawat pagkakataong magkasama kami dahil baka yun ang huli. 어디에 있는 거니 Bawat sandali, 또 내 맘이 puno ng matamis na paglalambingan. 네가 그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 Nakauwi na ako. 내 맘을 I love you I need